Well, sama ka usap pa, kumusta? Na usab kamong tanan, mga igsoon o mga kahigalang ko din na sa Dios, grasya, bendisyon, kaluoy sa tong langit ng amahan, sa gihapon manauta, natong tanan, ug welcome sa another day of Bible study. Dini sa tulo manuntang, the Sovereign Grace Hour. Kauban ining inyong higala, Andres Atub Jr., 30 minutos na sab, nga magahisgot o magatuon kita sa pulong sa Ginoo. Now, kumusta mo din sa Cotabato, Pastor John Valentin, Brother Yan, Tibok Pamilya, ang bisan paganikang Bradodong, din sa Kitubod, Libongan, North Cotabato. O sa mga pagtimbaya, Brother Lando Marie, kang misis, mga kabataan, o sa kaninyong tanan, din sa mga mission, no? Din sa Marbel. Ang Ginoo sa gihapon, nga madagyaon sa iyang grasya kaluoy kanyong tanan. Sige, pagtimbaya sa nato di ay kang John Noah Largosa din sa Pangi, ang maong batanon na nag-birthday. Sila ni A.J. Fernandez anak ni Alan o ni Nini Timonera, no? Fernandez din sa San Agustin, Santa Maria, Davao Occidental. Kumusta lang mo tanan din na sa kang Pastor Freddy, ang Mrs. o sa Tibok Iglesia, bisan pala ni Sir Boyat Tagusi. Kita tanin nyo, ay mong kalimot, mga igsoon, ay mong kalimot din sa ang Digos, not Digos, din sa Gihing, karong Pizza 8 sa Disyembre sa paghimuon nga quarterly fellowship, no? Pizza 8 ba? Not Pizza 8, Pizza 6, no? December 8, din sa Landmark Missionary Baptist Church sa Gihing, Hagonoy, Davao del Sur. Nga diin ato sab nga himrom ni sa ato nga mga kaigsuonan. Labi na sa ito ang mga missions o kaubanan ng mga churches dire sa area sa Davao del Sur o Davao Occidental. Bisan pagani, mga taga-Jinsan. Pero makalugar mo, mga taga-General Santos City, no? Na Pastor Gamilia o gang church din ha. Para makapil mo sa itong quarterly fellowship. O usab ang ni Pastor Mario Labawan, din sa Batumilong. Then, usab Pastor Mario Magallanes din sa Dalamuan, Malungon, Sarangani Province. Pastor Freddy Tarongoy, no? Ugang church din sa Santa Maria. Pastor Julito Bagi din sa Malalag, Davao del Sur. O sa baba. Tanang mga missions na ito, ang palibot din sa Davao del Sur. Kita-kita tanyo ha. Karong Pizza 6 sa Disyembre adlong Sabado na, no? Quarterly fellowship. Karong pipila ka mga adlaw kay mamani ang sugyot ni Pastor Roger Redatores, ang pastor Rinis Gihing. Nga ingon niya, Pastor, ikaw lang himo sa program sa mga speakers. Sige, ako nang ipahibalore pipila ka mga adlaw, no? Aron makaandam ta sa ato ang mga mensahe. Non-schedule na to karong Disyembre. Sa bulan sa Nobyembre, ato nga pahibalo sa atong church ni sa Davao, Pizza 30, no? Pizza 30, Domingo na, November 30, ang ato ang Lord Supper. Sa hapon mag-meeting ta, kaya daghan tayo mga isgutan, mga igsoon. Unya ato sab nga i-size up tong resulta sa ato nga Thanksgiving, no? Aron nga makapangandam ta para next year. And then another one nga atong isgotan ang umaabot na atong Bible Conference sa Abril. Nakuha naman no? Namitingan naman Abril 21 at 24 aron nga mapangandaman nato ni siya. And then sa bulan sa Disyembre karong sunod buwan, ang atong bautismo atong i-move. Instead of having it on December 7, mamove na po nato 14. Kaya sa first Sunday sa December,
nami malo din na sa atong mission sa Tagum kay sugod sa Disyembre, Domingo na, buntag na sa Sunday ang atong panimbahon. Sa pagkakaroon, dugay panahon, afternoon ba itong panimbahon Tagum, ato nang ibalhin sa Sunday morning, no? O niya, rotation sab sa ato ang mga men, din sa church, o pipil na to ka mga workers usab, no? Yapil na to ang Dalisay, ang Panabo, ang Mawab, ang Sagayin, no? Bisa pagani din ni Skalinan, doon na tayo rotation, mga workers na to, muna nga, apil na sa to ang hisgutan ang kaisunan na to sa Ginoo diri sa church. Sa 30, karong bulan na, ang atong training. Aron nga magamit samtang mga batanon pa mo, no? Diya sa bulhaton sa Ginoo. Sige, atong sugdaning ato ang napatay mga announcement pero ugman ako ni ipadayon maigsoon, no? Sige, mag-pray ta. Gikalipay na mo among amahan nga langit noon nga ning taknaam o sana sab na mo Lord ang imong mga pulong pagaton and this time. Salamat sa imong grace kanunay. Salamat Ginoo bisan pagani sa privilege nga mawali ang imong gospel ning nagkadayang dapit sa Mindanao isa pagani dinhi sa Kabisayan, and looking forward Lord nga someday makaprograma kami dinhi sa Luzon o makastart sa bulhaton dito sa ubang nasod. Makapadalag mga missionaries ikan sa iglesia din sa Davao. Prayer na ko Lord, bisan pa sa need sa mga missions o kabanan mga churches, magatagbo ka Ginoo. Prayer ka mag-bless sa bulhaton din sa Surigao City. Plano na mo nga maghimog another round of Bible seminar. Bisan pa sa January din sa Lupon, Bible seminar o sa bang pang mga lugar. Bless Ginoo ang mga kaigsunan namo nga nagapamuhat sa imong bulhaton. Biyahe po dahil namo Lord, pamilya, ikaw maghatag namo protection. And then Father, sila ni John Noah today, birthday, usab sa kang A.J. Fernandez, kini mao mga batanon Ginoo, halungan mo amahan, gapo ako, i-preserve ilang makinabuhi, salvation nila in your proper time. And then Ginoo, i-bless ang ilang pag-study, i-bless ang ilang mga parents, ilang mga igsoon. I-bless Ginoo ay mga pulong karon nga mutunan sa mga nagbalatian, maga-extend ka, Father God, sa imong healing hand diha kanila. Ako ning mapagampo, amahan, pasalamat kanimo pagpanugyan. Bless this radio station also. Salamat Lord sa mga taong imo gigamit, pipila ka mga churches, individuals, missions, nga nagapray o nagatabang niini materially, financially. Father, salamat sa imong kaluoy kanamo. Kanimo gibalik namong kimayag kadungganan tungod ni Christ nga among Ginoong maluluwas, amahan gisalig namo kini nga tanan. Amen and amen. Sige, maison, ito ta sa una, pagpamlandong din sa proverbio. Kaya ito ning gituyo, no? Ato gyapong kita gyapong magdala karon tungod lagi sa karon nagsunod-sunod ang atubang ni Attorney Lemuel dinhi sa korte buntag hapon, lahi-lahi nga mga kaso, no? Salamat sa Ginoo. Blessing kung bitang gina si Attorney Lemuel nga it's a blessing, no? Kabisi ka dinhi sa imuhang trabaho, and at the same time also dinhi sa bulhaton sa Ginoo. Og Prince pagampo, no? Bisan pagani ang mong usa pa ka anak si Dr. Mark o ang iyong wife si Dr. Charis, sa ilang health o everything, spiritual life, everything, you know. O di labang kanila sa tanang mga kabanan sa church, mga missions o kabanan ng mga churches. Sige, Proverbio tamo ikson, Kapitulo 15, gapon, nagisugutan nato ning verse 10, correction is grievous unto him that forsaketh the way, and he that hateth reproof shall die. The other day, mention po nato ni for a while, no? Yesterday. Dito sa verse 11, where Solomon said, versikulo 11, he said, hell and destruction are before the Lord. How much more then the hearts of the children of men? Ang Sheol o ang pagkalaglag ana as tubangan ni Jehovah.
nan daw unsa pa ang paglabaw sa mga kasing-kasing sa mga anak sa mga tao. Dili ito makita ng magsuon, pag-mention this Biblia, may ito din hell. Ang marabay mga pundok na di mo ito, impyerno. No? Doon na may dawa kaglaseng hell nga gisgutan sa Bible. Hell nga lubnganan, no? Hades, o Hades nga mao ang temporary place of tormentation sa mga wa mo ilas Ginoo. Duha rin na pastor, duha man na. No? Lubnganan og ang kanang impyerno nga kalayo. Katong sa hell dito, na-mention ako na many times, katong sa taong dato bitaw, there's Luke 16, hell din ha, sa English, Hades, sa Cebuano nga Bible, nga din ang taong dato, sa napunta si dito, ingon niya ni ako sa dapit sa kasakit. Dito lubnganan, dapit sa kasakit higala. Muna nga, sa tubangan sa Diyos, muna itong gibasa sa verse 11, ang Sheol o ang Hades o ang pagkalaglag anaa sa atubangan ni Jehovah o atubangan sa Diyos. Dari ito makitaan mga igsoon nga kung ang usa ka tawo makalingkawas man gikan sa kalaglagan dito sa linaw nga kalayo tungod sa pagkamakasala sa tao, it's only by the mercy and by the grace of God. Kaya kita ba yung tanan mga igsoon supposed to be kitang tanan, makasala magita, mapili na to. Puros ta dautan at tubanga sa Dios. Apan salamat tungod sa gugmag kaluoy sa Ginoo. Nag-extend siya sa iyang grace nga to. So, bandili tanan ha. Manang higala sa imong pagpaminaw ron, tingalik inyo na imong sitwasyon. Sa gyud ka butang nga imong hangyoon ang Ginoo mo ginipina ka importanteng butang nga mahitabo dapat sa imong kinabuhi. Mabatunan nimo ang salvation din sa Ginoo. Kay yung panikray sa Marcos 8:36, ang sa may nakapuslanan sa usa ka tawo nga maangkon daw niya ang tibuok kalibutan. Bida, gikotlo raman ako na ato ang klarohon maigsoon. Mark chapter 8 and then verse 36, where Christ said, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" O sa man lang dahi kapuslanan sa usa ka tawo, bisag maangkon pa niya ang tibuok kalibutan. Siya pang pinakadato, pinakadulahan nga tao sa tibuok kalibutan. Apan pag-abot sa panahon, kalaglagan siya sa iyang kinabuhi kalag. Mao na nga na mga tao maigsoon na hinubra ng kwarta, no? Magabi nila kung damo nga daghan sila kwarta, madato sila, hilabihan na yun malipayon na yun na mau yala, no? So kayong versikulo ha, sa first phrase naghisgot kini nga ato ang kaluwasan na alang sa kamot sa Ginoo. Kay kung dili hiabtan sa Dios, dili hiabtan sa Ginoo kaluoy ang usa ka tawo, Sheol o ang pagkalaglag mo o iyahang atuan. Managyan higala, ilagyod na mo pagkamakasala, pakiloy kas Ginoo, hatagan kaniya sa bagong kinabuhi. May God bless this text, no? Din is Proverbs 15 verse 11 nga itong ipamalandungan. Ato rin patagad sa pasumpay ni sunod nga higayon. Sige, ato ta sa pag-isgot pa dayon ining church sa itong Ginoo, apan sa di pa din yan na pay usa ka nindot kaayong saying, no? Gikani gihapon kang Warren Wiersbe, no? Ang ako'y libro ni Warren Wiersbe, sa libro ni mahitugod ni sa prayer. Sobrang gracier ni si Warren Wiersbe. Kabalo kahigala mga sinulat sa mga authors ng sovereign gracer kanindot yu kayo. Dili sama sa mga Armenian writers nga ang ginapadako maigsoon ang unsay mahimos daw
unlike sa mga sovereign gracers nga mga writers, mga scholars nga ginaiemphasize gyud din ang God's sovereignty ug ang grace sa Ginoo, sama ni Warren Wiersbe. Sama na siya giingon matud pa ni Wiersbe. He said, quote, God doesn't bless us just to make us happy. He blesses us to make us a blessing. Quote. Kanindota, no? Masa ingon niya, ang Diyos daw, wa daw maghimo ka nato, o wa daw magpanalangin ka natong Ginoo, aron lang nga mahimo tang malipayon. Di lang daw nga ang Ginoo nagpanalangin nato, aron kita mahimong magmalipayon. Nagpanalangin ang Diyos ka nato, ingon din He blesses us to make us a blessing. Aron nga mahimo tang channel of blessing nga tusban. Excuse me. Aron mahimo tang agianan nga mahimo tang panalangin nga to sa uban. Na-remember na ko tong si kanhi president sa US katong gi-assassinate 1962 nga iyon niya aron daw ka magmalipayon sekreto daw sa life ihapod to sa itong president sa US nga gi-assassinate nga ingon pa niya no aron daw nga mahimo tang malipayon og sa ihapod to ang komentaryo malipayon og mahimong malapuson tulurong kabutang buhaton nimo. Ingon niya, be kind. Ikaduha, be kind. O ikatulo, be kind. Magmaayo ka daw. No? O tama gid na. No? Although, number one, di po ta makahimog kindness maigsoon kung wala po'y grace sa Ginoo. Kay by nature baya, sa atong kinayahan sa pagkahulog na to sala, by nature dalo baya ta. By nature, no? Sa atong pagka-deprived. It takes God's grace for us to be kind. Sige, maisong natutas paghisgot mahitungod ni ining church sa atong Ginoo Kristo. Kanindot God, no? Kaya ito na pulong sa Ginoo, labi na sa kasaysayan, history sa churches itong Ginoo, din sa Book of Acts, nga ang Ginoo, gahibo siya o saad sa iyang iglesia nga iyang gitukod, where He made this promise in verse 20 of Matthew chapter 28. Ngayon pa ni Christ, Lo, I am with you always. Maningon ni Christ, tanawa, magauban ako kaninyo sa kanunay. Masawa na ko usap, ha? That's in verse 20. After Christ gave the Great Commission to His church. Iyon niya sa verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Nga magatudlo kanila sa tanang, gisugo ko kaninyo. Og tanawa, I am with you always. All English ni, no? Magauban ako kaninyo sa kanunay, even unto the end of the world. Amen. So, nagtuo ta, maigsoon, no? Mga kabanan ko nga mga Sovereign Grace Landmark Baptist people and pastors, we believe in church perpetuity because of this promise of Christ to His church. Ubanan ko kamo sa kanunay, gisaad ni si Ginoo nga to sa iyang iglesia. Mo na nga bisag giluto sila, yes, nangamatay ang mga gipanglutos. Imagine that, no? Sa history maigsoon,
there were about 56 million Baptists people who were persecuted, martyred sa ilang kapanahonan. Manang naigitawag Dark Ages. Kaya grabing pamatay sa katawhan sa Ginoo sa miaging pilato katuig silang di pamatay. Pero mula na sawa pa sila mga matay, naka-establisar na, nakapanganak na. Nakapanganak na, kunya katong gianak, nanganak. So na ay pag-perpetuate, pagpadayon sa buluhaton sa Ginoo. So that's Matthew 28 verse 20. O atong nakita diri sa balikan nato ning Buhat Kapitulo 9 maysoon. Kaya ang uban abi nila og ang iglesia dito ra magsugod sa Acts chapter 2. No, dili maysoon. Ang church Ginoo wala mapundar sa diha sa Buhat 2 on the day of Pentecost. Tungod kay dito pa sa personal ministry ni Christ, na dito ang iglesia nga iyang gitukod. Mabito nang naghatag siya sugo, na siya gibilin nga sugo nga iyang ubanana, dili man to sa mga individual persons gihatag ni Christ ang Great Commission sa church man to. Ingon pa niya sa itong gibasa bago pa lang, ubanan ko kamus kanunay, hangtod sa katapusan sa kapanahonan. So sa to'y dako ng mga sugo ni Christ gani, atong i-review kadali before taman is Buhat 9. Ang giingon ni Christ, una, lakaw. Muna ang missionary work sa church to go. Salamat sa Ginoo nga sa ato ron nga kapanahonan because of social media. Layo na kayag maabta na atong pagpanglakaw. Pinagi niya atong radio program. Ang uban pinagi sa Facebook. By the way, parehos pagpaminaw sa atong wali din gipost nila ni Brother Alex Mantabuti sa ilang Facebook kining atong wali og ni Brother June Ruben, no, sa ilang Facebook nila ni Pastor Ray Jaris, Pastor John Valentin, no, bisan pagani nila ni Brother Kenneth Idokalan o Brother Ariel, no, din sa Pampanga nga paminaw, no, pinagining maong social media madunggan o gining maong radio stations nga diin kamo nagapaminaw karon galakaw ta, no, diha sa kahanginan aron nga ma-preach ang gospel. Una, paglakaw, ikaduha, iwali ang maayong balita. Nga maayong balita mga si Kristo namatay, gilubong na banaw sa katulong kadlaw. Ang blood ni Christ mora to ang makahindo sa last tao. Unya, ikatulo, nga human ang tao masayib. Manang ikaw higala kung naluwas ka na, apanuwa pa ka mabautismohi. Follow the Lord in scriptural baptism. No, sunda siya sa atong mga missions o nga mga kaigsunan natin sa church, kamo mga nagasimbahan. If you are not sure of your salvation, apanuwa pa mong bautismohi, then I encourage you to follow the Lord in baptism. Sundan niyo siya karong December 14, not 7, December 14, natay bautismo din sa church. No? Natay bautismo. Unya, human ang babautismohan, padayon ang pagsimba, pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay ingon pa ni Christ, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So, diya na sa panahon ni Christ, pagabot nila sa Buhat 2, katong mga nangakabig sa wali sa mga sakop sa iglesia sa Jerusalem sa pagpanguna sa mga apostoles. Gidugang ang 3,000, around 3,000 souls were added to the church on the day of Pentecost. Imagine that, around 3,000 souls nagdugang nga to sa iglesia. Dili kayang 3,000 ka mga nabautismohan sa day of Pentecost, mao to ang sinugdanan sa iglesia. Mali na ang teaching higala. Yun na mao. Nadugang na lang tong 3,000. Niya, sa wala pa ang Jerusalem Church,
ang mga sakop nini makaabot dito sa Syria. Sa Syria, sa Antioch of Syria. Mga igsoon, nagdaghan na ang kasimbanan sa itong Ginoo dito sa Israel. Daghan ba yung mahibaluan ni? Kaning Acts chapter 9, then verse, kay ang istorya rin sa buhat 9, human nga, gi-save sa Ginoo si Saul of Tarsus nga literon nahimong si Apostle Paul. Human nga gikabig siya, mi-join si Saul sa iglesia sa Jerusalem. Hadlok pa gani ang mga sakop sa iglesia nga ingon bao man ni maglulutos nganong gidala man nimo ni Brother Barnabas. Nag-testify na si Barnabas nga kinabig niya sa Ginoo ato na ning igsoon. So, mga na sa verse 27, Acts 9:27, ingon din apan sa gikuptan siya si Pablo ni Barnabas o gidala ngadto sa mga apostoles o kanila gisugilo ni Bernabe ang kaagi dito sa dalan sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo nga misulti kaniya og sa iyang walay ko kahadlok nga pagpamulong sa ngalan ni Jesus dito sa Damasco. Siya ni sulod gula uban kanila dito sa Jerusalem. O sa walay ko kahadlok nagwali sa ngalan sa Ginoo o siya nakigsulti o nakiglantugi batok sa mga Hudyong Grisyanhon. Wanang naitabo story sa life ni Saul of Tarsus. Kanindot, no? Ikan sa pagka-persecutor nahimong preacher, nahimong apostle. Kanindot yun na ang kinabuhi sa taong kiluwas sa Ginoo. Unya o sa nahimong resulta? There is the 31. Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified, walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied. May sunod natin oras di ay, ito ni Parenog ma. Lain tos pag-isgot, pulong sa Ginoo. Higala ko pagkamasay, by me say, repent of your sins. Beg before the Lord. Magpakiluoy kas Ginoo sa imong kaluwasan. Samtang doon na pa'y panahon. Inusuloy mong sala. Saligan mo si Kristo nga manluluwas. Siya lang yun ang bugtong makatag kanimo higala sa kaluwasan. Walay lain. Hagdurog ma samangtak na o sa samang istasyon inyong mga higala sa kahanginan Andres Atop Jr. o si Attorney Lemuel Atop, manamilit kami mag-aingon ang Diyos, magapanalangin kanatong tanan, daghang salamat. Sige, maigsoon, padayon ta sa atong pagtuon, dinis kinabuhi sa atong Ginoo sa Kristo, siyang gibuhat ito si Babo sa cross, nga una, gipupisiya kini sa daang tugon. Apan sa di padayon yan, ato dayong meditation for today, that will be taken from the book of Philippians chapter 2, very common verse na Pilipos kapitulo 2 unya versikulo 13. Pilipos 2:13. Itugot dahil si Ginoo sa gapakli ko magsuna sa akong Biblia. Itugot dahil si Ginoo si Pastor Roy Kasipli tigayon siya magani din sa station sa DYKC Cebu matag Sabado no sa buntag programa nato og Domingo siya mag take over no sa maka lugar si Pastor Roy Kasipli sa radio broadcast din sa Cebu no pero Lunes at Biyernes kita sabang magadumala. Sige, Pilipos maiso kapitulo 2 kanindotan ng bersikulo ato nga pagpamalandong karong gutloa bersikulo 13 nga matud pa ni Paul dinhi, for it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Isulatan ni Paul ani as we know mao ang mga brethren, mga kaigsuonan. No, yung panyana sa verse 1, chapter 1, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons.
Dahil mo ison, atong makita, no, i-address kini sa mga Christians, mga linuwas sa Ginoo, ditong napita sa Philippi. Now, kini pa ingon ni Paul din sa verse 13, atong gibasa karon, Filipos 2:13, for it is God which worketh in you, both to will and to know of His good pleasure. Sa salvation mo isoon, atong himduman nga ang Ginoo mo ay panarabaho una sa tanan. Sumapa din sa mga bersikulo. For it is God, kay ang Dios maoy nagapanglihok dinha sa inyong kinasuluran. Kisa may makita na ito example sa Biblia nga ang Ginoo mo ay unang nagtrabaho. Example? Tanang nangaluwas maigsoon mo gani mahimo example tanang nangaluwas kani adto sa panahon pa sa tungod sa Kristo sa daang tugon hantod karon ug hantod sa umaabot nga panahon tanan mga isod nga mga maluwas ang Ginoo mo'y unang magatrabaho. Pag yun din na, for it is God which worketh in you both what to will. Kitalay pasagdan sa atong pagka-deprave, sa atong pagkamakasala, pagkadautan maigsoon patay diya sa kalapasan kasalanan, wala gyoy mangita sa Ginoo, wala gyoy mubuot nga moingon mo adto ko kang Ginoong Kristo, wala gyoy digala. Lahi man atong kabubuton, kitang nahulog diya sa kasalanan, palayo may inuon siguro imbes kay magpaduol palayo may inuon unang we are out of the way gyud wa na ta mo subay sa dalan apan tungod sa panarbaho sa Ginoo o niya gisugdan sa Dios maigsoon dito sa eternidad pinagi sa iyang pagpamili. Mo na nga mabalik gyapon ta maigsoon sa salvation gisugdan na sa Ginoo dito sa eternidad sa iyang pagpamili katawhan bisag wa pa ta dito ha sa daang tugon rather sa eternidad wala ta pa dito mga igsoon ang Ginoo namili na naarabay daghang mga simbahan ron mga pastor nga di mo tuog doctrine of election di mo tuo ambot nga ano ka na, pastor, no? Kamo sa may rason, nga nung di man mo to, bisag letra por letra babasa sa Biblia. Kaya sa akong doon kag pagpili o katawan nga tos kaluwasan. Usaw na itong uban, pating luya. Mayo lagi kay maluoy pa tanila pero ang ubang tao maisoon agay emin kanang mga wa mapili adi gyud tao na maluoy sa ilang wa na sila maluoy silang kaugalingon kay daghan nila ang di mo tuos pagka Dios ni Kristo Jesus di mo tuos Biblia kay ang uban pero salamat sa Ginoo kita iyang gisave siya mooy nagapanglihok una sa atong kinasuluran aron nga kita mo trust kang Christ mo salig mo tuo kang Hesus Kristo nga atong Ginoong maluluwas unya ang Ginoo sa higala niya tawaragod human nga kita iyang gisave through the Lord Jesus Christ hantod karon padayong tang ganahang mga lagad si Ginoo tungod na sa pagpanarbaho gihapon sa Ginoo sa atong kinasuluran aron himuon nato ang mga butang nga makapahimuot niya di ba sumari sa bersikulo 3 o 13 for it is God which worketh in you both to will ano sa and to do of His what good pleasure di ta malimot higala niya ang mga kaanakan si Ginoo bisag gibataga nagbag-ong kinabuhi new nature apan wala ma-eradicate wala mawala ang daang pagkatao lagi po na itong old sinful depraved nature nga mubira ka na to sa paghimog di mayo but praise God salamat si Ginoo naasya dehas itong kinasuran ang Ginoo mismo nga nagapanglihok sa kanato aron kita mohimo na mga butang nga makapahimot signo sama ini pagpaminaw nato siyang pulong pagsimba kaniya pagpangalagad kaniya pagtabang sa buluhaton sa Ginoo ang tanang nagapanglihok ka ng atong ginahimo mo ison muna ang makayong tanang praise the Lord.
Sige, maigsoon, diha lamang kutob ang ato ang meditation for today. Pag-remind ka na to na ang Ginoo tanan siya mo'y mudawat sa mga pagdaig o mga pagpasalamat tungod siyang gibuhat din sa itong kinabuhi. Gapon mo igsoon kung inyong nasundan ang atong study, atong nahibaluan, no? Nga gipropesya sa daang tugon nga si Kristo Jesus maga-sprinkle, magabisbis sa dahang katawhan. Sa daghang katawhan, di lamang sa daang tugon maigsoon, dahil sa bagong tugon hantod sa pagbalik sa itong Ginoo sa Kristo. Doon ay daghang katawhan, ang mabisbisan, yung pa rin sa maong verse 16, yung social his sprinkle many nations. Asa dapat na pastor mong gibasa? Sa teksto na to, sa Isaias Kapitulo 52, kanino tanin versikulo ha maigsoon, no? Gaisgot sa kamatayon sa atong Ginoo. Sumula kong basa, ha? Verse 16 akong gisulti. Di mo na verse 16. Umli versikulo 16 diya sa 52. 15, verse 15, ingon din niyo, so shall he sprinkle many nations. Itong makit-antri magsuon, pag yung diyag so na ay previous verse nga, sa verse 15, nga daghan ang mahingang sa pagabuhat ng Ginoo sa Kristo. No? O atong na-discussan sa itong programa nga patindaghan na yun ang mga kahibulungang buhat sa atong Ginoo. Pero napo itong sa Matthew 3 lagi, ako na na-expound sa itong prayer meeting the other night. There's a church ba? Daghang po mga butang ang buhatas itong Ginoo dito sa Nazareth. Ano man ito, Pastor? Gumikan kay ang mga tao dito. Wa man mutuo kaniya. Ang malagi na maison. Ang tao na po'y mo limitis Ginoo. Dili nga di mahimos Ginoo ko dili gusto sa tao. Pareha lagi ako nisingit ka diya. Pareha lagi sa Israel. Imangka ang hari nila itong panahon na ang Diyos mismo. Napabalay makabuntog pa sa Ginoo. Satanas gani higa, kurog magani sa Ginoo. Muna hari sa Israel kaniyad to. Karon kay sa panahon ni Samuel, may kuama sila. May yango man ang mga Israelites. Gusto may og human king. Tarawara. Ilang gialisdan ng Ginoo. Pasag Ginoo, sige, hatag panunti sila, Samuel. Tagay sila o human king. Pero warning idaan. Giwarningan. O sa ingon nila, sige lang. Sige lang. Saag sila. Sa dugayng katuigan may son, not until 1948, na nasakop sila sa United Nation, no? Ang nasod sa Israel. Giragapon ro, no? Sige naman yun gira ng Israel, sukat pa ni kaneto may son. Nabalikan sa nato ning Isaiah 52 muna itong sigutan gahapon nga si Christ sa verse 15 ingon din so shall he sprinkle many nations. So di tanan o kanang pag-sprinkle diha walay lain mo isuon pinagi sa dugo sa ato ang Ginoo Hesus Kristo mo nang portray gipakita sa daang tugon nganong nga kung maghalad sila sa altar ang dugo lagi sa mananap mo iso mo to'y ibisbis. Pero sa laing bahin ni apoy ang kalipong pag-ingon ng sprinkle, of course by the blood of the Lord Jesus Christ. May ison sa Leviticus katong sa Book of Hebrews chapter 12. Basa po ito na ko gapon, magwala, no? Ato talang kadali maigsoon, ha? Hebrehanon, Kapitulo 12, versikulo 24.
Hebrews chapter 12 and then verse 24. Si Apostle Paul nagsulti yan. Yun niya din. Unto Jesus, nasuglang tayo gala ang verse 23. Hebrews chapter 12 verse 23. Actually 24 atong i-emphasize pero sugdan ko ang verse 23. To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. Unto daw sa dakong katiguman. Basta usa ng General Assembly din na unya Church of the Firstborn. Adili sila nagsama. Yung General Assembly maigsoon, that refers to the family of God. Sometimes on Church of the Firstborn, that refers to the church that Jesus established. Iglesias tong Ginoo. Nga diin, ang mga sakop sa maong iglesia sa Ginoo, of course, no? Ang real members niya, luwas by the grace of God o nabautismohan biblically. Ang katong sa General Assembly maigsoon, mga linuwas apan ang bautismo ani ang uban ni nabautismohan pero dili biblical pero save pastor, oh yes bitaw na doon na kita nga General Assembly nga din ang iglesia sa Ginoo moray pakaslan sa atong Ginoo Kristo unta o unya nga pag-abot sa panahon. Mabitaw na maiso no ako rin singit ka dili nga kung ikaw na save na apan wala pa bitaw mabautismo biblically hagon ko ikaw nga magpabautismo aron ma-membro ka sa iglesia sa tong Ginoo Kristo. Og sa mga iglesia sa tong Ginoo kining iglesia din sa Matina Aplaya, Davao City nga din yung bus nga lagad mausab ang ipahalo na sa Ginoo nga under shepherd. Now verse 24 maning bersikulo mo ison gahisgot sa kan Christ may tungod sa iyang dugo. Ingon din unto Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. Bolgin na maisoon ang dugo ni Christ mo ni ang makahinlo sa sala sa tao. Way lain wala ay lain maisoon ang makahinlo sa sala sa katawhan sa Ginoo mga elect dili water baptism narabay mga nagtudlo maisoon nga kinahanglan gyud daw kang magpabautismo aron ka maluwas dili oy. Ang bautismo sa tubig higala himuon na ngadto sa mga na-save. Although kita di man ta kita wala bitaw mangutana ta sa kandidato sa bautismo ato ginang pangutanon siguro na ba mo sa iyong salvation kung yung gani nga papastor nabitay diri sa church kung sa gaito itong siguro magdaga ng mga tulok ka buwan doon ay duha ka batanon magpabautismo so sa dihang kanabang pangutana na ko so lecture ko kadali antod may putos puntos pagpangutana ba kamong kuha mo to sa Pilis kamong nabautismo tulo sila magpabautismo pangutana na ko itong duha ka batanon siguro mo sa iyong kaluwasan naglingo-lingo man na wala pa man pastor ay dili pa pwede sige lang ato lang ning i-move ato lang isibog ninyong bautismo di lang sa aron so nahibulong itong lahat so karon sige og simbahan pero hindi sa itong mga wali mga iso na ito na gina-emphasize no ang masay ato lang save mo i-bautismohan unya walang usa sa mga reasons nga nag-lecture sa taog baptism sa itong Sunday school water baptism ba no so dali again sa Hebreano 12 versikulo 24 nindot ingon din unto Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. Huwag mo basta ito ni Padens pag-isgot. Diligya punta mo sibog pa ha. Nining propesya sa kamatayon sa atong Ginoo Kristo. Niya ka ng gihimo
para sa katawhan niya ngayang gipili nga tos kaluwasan. Higala mo tanak ko nimo, ikaw nakasiguro ko na ba? Tingnan yung wala pa, pagkanusa pa magkamangandam. Bawat ba yung panahon nga ang tawa na panahon. Na panahon, na mabot ng panahon nga ang tawa noon yung panahon sa pagpangandam. Kung hiabtan siya sa kamatayon sa lawas. Wala na, niya ba sa kandam? It's too late. Manang karon pa higala, come to repentance, agon ko ikaw, and then sa legacy, Ginoong Kristo. Siya lang higala, wala siya lang na makaluwas ka nimo. Repent of your sins and trust Christ as your Lord and personal Savior. Hantulog ma sa samang takna o sa samang istasyon inyong higalas kahanginan Andres Atob Jr. Manamilit, magaingon ang Diyos, magapalalangin kanatong tanan. Daghang salamat.